Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa bargain. At ito yung pangalawang battle review natin sa tournament ng bargain. At ito yung Samsaman 2. Nauna na natin reviewin yung Blanco versus Gave. Uploaded din sa channel natin. Ito naman yung pangalawang review natin. Gem Esta versus Asset. Si Gem Esta, familiar na ako dito. Na-review ko na to ng I think ilan na ba? Hindi ko alam kung ilang beses ko na siya na-review. Basta familiar na sa akin si Gem Esta. Si Asset naman, first time ko siyang mare-review ngayon. So ayun, hindi ko na rin patatagalin to kasi baka bumakbak tayo ngayong gabi. Baka magtatlo o baka tatlo or apat na review tayo ngayon. So ayun, hindi na ako magbibigay ng insight since si Asset first time ko siyang mare-review ngayong gabi. So ayun, Asset versus Gem Esta. Game. Esta! Game. Round 1 game! Yeah! Ginawa ko to kasi wala akong ginagawa. Easy! Wala pa akong ginagawa. Pero tiyak madadala sa daladalang babala at kahit pa mapasa mamanlala pa ng malala, wala ka nang magagawa, tuluyan nang nakawala. Sa bara-barang pagbabara, di na to padadala. Time. Ulul, pagtitripan lang kita dito, yung tipong nananahimik tong iho, tapos biglang hahawakan sa betlog ng tito. Oo, at siguro madumi yung kamay ng tito bago niya to hinipo. Kaya sa trust video ni Gago, ganon siya ng ganon, pucha ang labo. Kung tayo, ganito magkamo ng ulo, siya naman po ganito. Pero kamusta ka na? Nangangati pa ba? Hala ka! Baka meron ka ng Jackie Ortinea. O, di alam ni Kuya. Huwag kang mag-alala. Ako din. Kasi nabasa ko lang yung kanina. Tsaka kung tutuusin, sa trust video ni Gago, mukhang mas nabigat pa yung bayag ni Bano kaysa sa mga barang nilaro. O, baka magyabang. Sabihin, at least may bayag na bit-bit naman to. Uwe, sige nga, patingin nga ako. Sa bagay, sa sobrang bigat nga ng bit-bit niyang bayag, pati si boss, binastos-bastos ng walang palag. Sinabihan ba naman si Idol Sen na, bobo ka na nga mag-rhyme, bobo ka ba sa grammar? Aba, ayos din. E kung sampal-sampalin kaya kita dito ng sapatos. Pinuna-puna mo siya sa tamang paggamit ng consistent at consistency, pero ikaw mismo sa araw na hindi mo nagamit ng maayos. Sabi niya kay Idol Sen niyo, siya to. Sa pagtutok lang naman, si Gago, consistency. Baka consistent. Ayan na nga ba sinasabi ko? Bobo ka na nga mag-rhyme, bobo ka pa sa grammar. Tinugma na yung turtleneck sa purple green. O, diba? Ang galing. King ina, ang lupit mo naman, pre. Gago. Kaya malabo mo ako ditong mata. Okay, napasukan niya ng unlupit mo naman, pre. Okay, napasukan yan. Para sa akin, hindi yun, hindi naging pilit yung magpasok niya doon ng linya na yun. Kasi, nakisinyo siya na, na topic eh. Diba? So, sige, may mga sasabihin ako dito. Pakinggan muna natin. Tapusin muna natin to. Ang lupit mo. Bobo ka na nga mag-rhyme, bobo ka pa sa grammar. Tinugma na yung turtleneck sa purple green. O, diba? Ang galing. King ina, ang lupit mo naman, pre.
Kaya malabo mo ako dito matalo. Lalo na yung style mo, gas-gas na. Parang itlog mo. Oh, patapos na ako. Sadyang ginawa kong predictable yung mga lines ko para di naman masayang yung mga ribat na sinulat mo rin sa kwaderno. Kaya sige, mag-ribat ka na, gago. Patunayan mo na sa mga tao na tama lahat ng sinabi ko. Time! Okay. Para kaya... Okay, so kay Jem Esta, sa pagkakalam ko kay Jem Esta, more on entertainment at comedy yung ano eh. Yung kung paano siya maganda, kung paano siya magsulat. Yun yung ano ko sa kanya, pagkakakilala ko sa kanya. Pero since tournament, at some point, hindi siya nag-pure comedy or pure entertainment at jokes, no? Hinaluan niya ng mga bara, punto, references at effective angles, no? Hinalo niya yun sa mga comedy niya. So, hindi nag-rely si Jem Esta sa jokes, pero nandun pa rin yung mga patawa niya. Okay, so magandang sulat, maganda yung naging nag-complement, no? Nag-complement yung mga elements. Hindi siya naging dragging sa technicals, hindi siya naging purong comedy, hindi eh. Kumbaga, yun nga, nag-complement nga yung sulat niya at naging epektibo. So, ito naman, no? Ito naman yung mga gusto kong komento sa round 1 na pinakita ni Jem Esta. So, unang-una, yung pinaka nagustuhan ko lang kung paano niya pinasok yung ang lupit mo naman pre. Kasi 'di ba linya ni Sinyo 'yon, 'di ba? 'Di ba? Tapos yung ang lupit mo naman pre. Hindi ko kasi ina-expect na maglaland sa ganun eh. Kasi 'di ba, nag-line mark siya na ito yung niray mo yung ganito sa ganito, tapos ang lupit mo naman pre. So, simpleng linya na nabuo, pero yung idea kasi hindi ko ina-expect na doon maglaland, kaya nung narinig ko yon sabi ko, uy, ayos yun magandang linya para sa akin. Simple, sobrang simple, pero hindi naging predictable si Jem Esta doon. For me. Tapos yung mga ang pinaka-atake kasi ni Jem Esta dito, yung past battle ni Asset, which is hindi lang ako may mga nanonood diyan sa venue na hindi alam yung battle ni Asset, 'di ba? So ako personally, to be honest, first time ko mapanood si Asset at yung ginawa ni Jem Esta na angulo for Asset, which is galing sa past battle niya, 'di ba, yung mga lines daw na ganito na ganyan. Feeling ko hindi siya naging ganun ka-impactful kasi yun nga, gaya nga sabi ko, hindi ko yun napanood. At syempre dun sa venue na yan mismo, nung event na yan, may mga tao dyan na hindi rin napanood yung past battle ni Asset. So sa tingin ko, naging hindi naman siya naging dragging, kasi feeling ko naihatid naman ni Jem Esta ng kahit papaano okay yun, pero hindi siya naging ganun ka-impactful since maraming ang hindi nakakaalam dun sa past battle ni Asset. Okay? So, yun. Sa sulat ni Jem Esta, sa rhyming, okay naman. Wala naman problema. Siguro, nag-adjust lang talaga si Jem Esta since tournament to. Hindi siya nag-rely masyado sa mga jokes at entertainment. Feeling ko nag-experiment siya. Tapos, ito yung naging outcome at result. So, yun. Regardless, isang maganda at isang malinis na round naman yun para kay Esta. So, let's see kung ano yung ibabawi ni Asset. Kasi meron ding trap si Jem Esta dito na parang sinasabi niya, pinilit ko maging predictable para naman yung mga rebat mo, yung sulat mo na rebuttal, magamit mo. So, tignan natin, no? Kasi para sa akin, it was a trap 'Di ba? So, yun. Check natin. Round 1 ni Asset. Asset! Yo! Game. Sinita ko daw yung grammar ni Sinyo. Sabi ni Bomberman. I'm gonna speak a little bit of English because we have English audience so he can understand.
Sorry. Tapos, sinita pa na sinita yung hawak ko ng itlog. Putang ina, bading na bading. Wait lang ah. Yung mga cellphone nyo, paki-silent. Tangina, kanina pa ring ng ring. Tapos, nabasa ko sa GC, ikaw daw si Hulk. Muntik na ako magka-vertigo. Nung napanood ko yung laban ni Dari, yung pala yung nasa mukha ni Jericho. Tangina ang corny mo, pre. Dapat sa'yo may lap track. Kamukha mo yung case mong SpongeBob. Ano daw? Kamukha mo yung case mong SpongeBob. Case mong SpongeBob, okay. Game? Game! Bago ko simulan, sorry, medyo may konting kaba. Papadagundungin ko tong venue parang si Marmol kanina na dapa. Game? Kamusta? Judas Barabas, Jem Esta? Kakatapos lang ng Holy Week ah. Bakit mukhang linggo-linggo ka nagpepenitensya? Sinali akong tour na. Sabik pang bumatel kaya napaganda. Una kong kalaban, Jem Echas. Mongoloid na mukhang matanda. Kasi siya, si Jem Esta, gustong sumikat at makilala. Kahit yung itsura niya ay parang doble na ng 30. Matanda ka na kasi, bakit sumasali ka pa? Yung video ni Basilio kay Jesucristo, naka-bluetooth sa kanya. Kaya, yung edad mo tol, parang record score ni Adebayo. Kung si Mut may 12-month burst, ito lagpas na sa kalendaryo. Daranasin mo'y kalbaryo, lalo't mukha mo ay bukbukin. Pero ang cute din ng dimples mo na may hawig kay Alden. Ray Alden. Ikaw yung kalabang ko sa rap na galing Pampanga? Anak ni Samson Angeles kay Cap Nino Barsaga? Hindi ko alam yun. Hindi Ibang ka sa akin reference yun. nakakatama. Parang nanood sa TikTok ni Doc Alvin. Sa sobrang pangit mo, kahit magkamilagro, ayaw ka daw makita ni Parin. Hindi pare. Kasi tangay ng mukha yan. Parang puwet nakakatai lang tapos walang hugas. Halata pang mambaboso na manyakis sa dami mong butas. Alam mong wala ng lunas. Yung itsura mong kahit nakangiti, mukhang naka-sad face palagi. Nung sinubukan mong magparetoke, gusto na daw magretiro ni Doc Yapi. Kaya yung mukha mong yaki, ngayong gabi mako-crucified. Katapat mo, Lucifer Morningstar na naka-suit and tie. Sakalin ka ng super type habang pinapanood kang Losing Life. Ngayon para kang agresibong sisiyo na sumalubong sa mga Leon na nagbubudel pipe. Time. Palabanan! Okay. Sa kanya na lang galing Sa kanya na lang galing na medyo may kaba daw siya. So, sa tingin ko, totoo naman yun. No? Kitang-kita sa body language, kitang-kita sa kung paano siya mag-deliver, mag-perform, kitang-kita na kinakabahan siya. So, I think sa performance, sa presence, stage presence, kuwang-kuha ni Jem Esta yon. Si Jem Esta, hindi mo makikitaan na sa sa kung paano ko napanood yung first round. Si Jem Esta, feeling ko, kinakabahan siya, pero hindi mo makikita sa performance niya na kinakabahan siya. Kumbaga, nilalabanan niya yung kaba. Unlike kay Asset na litaw yung kabas. Tapos sinabi niya pa, 'di ba? So, ayun. Sa present siguro Jem Esta 'yon. Sa sulat Jem Esta 'yon, tol. Sa sulat, no. Shoutout kay Asset, pero feeling ko hindi pa ganun ka tulis, no. Yung mga sulat niya, yung mga punchlines niya hindi pa ganun ka bigat. Yung rhyme, sige, sabihin natin yung rhyme schemes kahit papaano, okay, pero sa tingin ko kulang pa rin. 'Di ba? Maraming kulang sa performance ni Asset. Unang-una yung presence niya. Hindi siya maramdaman Hindi siya maramdaman. Yung suntok, 'di ba? Yung mga punchlines, yung mga setup, 'di ba? Yung setup pagdating sa punchline, parang setup pa rin kasi kung paano niya i-deliver 'yon, 'di ba? Hindi masyadong madiin. So minsan nagkakatalo rin talaga sa delivery. Kung napanood niyo yung unang review natin sa first round ng tournament na to, yung Blanco versus Gabe. Bilib na bilib ako kay Gabe since yung delivery niya. Ang ganda ng delivery, ang ganda ng boses.
Si Asset naman, yun yung kulang sa kanya. Yung delivery, yung presensya, 'di ba? Sa sulat, masasabi nating may may konting kailangan na lang siguro revisions na lang, pero sana sa next na battle ma-improve niya 'yon, 'di ba? So yun lang naman, hindi mo masyadong mafe-feel si Asset dito. Sa unang-una yung kaba niya, kitang-kita kung paano siya mag-perform. Kaya kaya naapektuhan yung sulat niya. So yun lang naman. Wala naman masyadong komento doon. So round 1 Esta yon, since nakain niya talaga yung yung stage, no. Yung presence niya kitang-kita. Tsaka sa sulat, masasabi kong mas naging epektibo at some point si Esta compare sa ginawa ni Asset. Yung rebuttal ni Asset, feeling ko hindi rin siya nakakuha ng momentum doon. So yun lang naman. So I think klaro naman yung 1 kay Esta yun. So ayokong bigyan ng 7 si Gem Esta. I mean, ayokong bigyan siya ng wait lang anong score natin doon? Hindi naman, sige, 8-7 in favor of Gem Esta. Round 2. Para kay Gem Esta. Yeah! Round 2 game! Yeah! Corny. Siya nga pala si Asset. Asset ang puta. Pangalan pa lang alam mo na agad na tanga. Alam mo na maraming tarantado dito, nagpakilala pa talaga. Okay, gets. Kaya kahit di na natin alamin, alam mo na agad yung motibo nito mukhang embutido na parang nilagyan lang ng salamin. Payag kayo? Ganito yung itsura ng embutido nyo? Go. At kung pumarito ka para manmanan ng mga galaw ko, ina mo, di sasayaw na lang ako. Sampol. Look at like this. Panahon na ng AI. Panahon na ng AI. Kalaban mo ay Java Walkies. Yeah. Tangina yun lang. Ngayon nasaksihan mo na yung mga kalokohan ko dito. Sige, pwede ka na magsumbong ora mismo. Pero bago yan, maghinay-hinay ka na muna at huminto. Kasi di ko naman sinabing hayaan kitang lumabas ng buhay sa pinto. Kaya bargain game! Yay! Bargain game! Yay! Alam niyo bang horror ko? Di ba? Yung presence ni Esta, yun yung nagdadala eh. Kitang-kita mo na sanay na siya sa ganitong sa ganitong intensity or ganitong aura ng battle rap. Si Asset, may kita mo na na parang feeling ko parang ayaw na nga niya mag-spit eh. Parang ganun. So sa presence kain ni Esta to. Kasi di ko naman sinabing hayaan kitang lumabas ng buhay sa pinto. Kaya bargain game! Yay! Bargain game! Yay! Alam niyo bang horror ko, ang pinakamadaling estilo na gawin? Kasi sabihin mo lang na mananak sa kasalig ng patalim, boom! Automatic, nakakatakot na yung dating. Kaya sasaksakin kita sa leeg! Di na ako magpapakita pa ng awa. Itong Asset na nasa harap ko ay puputulan ko ng dila, dugoy sisiri sa sahig. Parang gripo na nasira, sabay busal sa bibig. Hanggang sa unti-unting manghina, pero di ka muna pwedeng mamatay ng maaga. Pag mabasdan muna kita nagmamakaawa, hindi ka na makakapinsala kasi tinanggalan na kita ng pag-asa. Kaya ano pang silbi mo sa ganitong klase ng gera kung pinutulan na kita ng sandata? Yeah! King ina, wala kang kwentang kalaban. Kasi hanggang sumbong ka lang naman, kaya paano ka pa sa akin makakalamang kung sa simula pa lang iyon ang pinaalam na isa kang espiyang mangmang, kaya paano ka pa makakapagbigay ng tip niyan kung yung ginawa ko di mo naman kayang tumbasan? Di mag-sign language na nakamulti ka na lang. Total, mukha ka rin mongoloid na parang naagapan lang. Pero halata pa din naman, kaya pagmasdan nyo,
Pagmasdan nyo ng maigi, kada speak ng mga linya, maaalala nyo si Bimbi. Time. Tama na, tara yan. Okay, so ganun pa rin naman yung ano, yung performance ni Esta. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko lang, sa tingin ko yung presence ni Esta yung ano, maglalayo sa performance nila. Kasi yung presence mismo, feeling ko yun yung pinaka nagiging ano nagiging sandata ni Esta against Asset eh. Sa sulat, sa akin lang opinion ko lang, sa sulat may mga kailangan din namang baguhin si Esta kasi feeling ko hindi pa ganun ka epektibo, hindi pa ganun kabigat yung mga bara niya, 'di ba? For some instances may mga okay na linya. Pero hindi lahat, hindi most of his line, kumbaga some of his lines lang. 'Di ba? Ulitin ko lang, may mga effective na line si Esta but some of it lang, 'di ba? Hindi most of it. So magkaiba 'yon. So kailangan ma-improve ni Esta yung ano pa, mas maging creative sa paghanap ng magandang reference, magandang angulo para sa kalaban. And sa ngayon, sa tingin ko yung presence niya yung pinaka nagdadala sa battle na ito. Sa battle na to. Okay? So yun lang, round 2 ni Asset. Check natin. Asset! Pinakita pa yung pogi kong muka. Ikaw sa akin aalatin. Di ba ang pogi? Artistahin. Tapos nag-jabawokis ka pa? Ang sarap mong patikimin ng roundhouse kick tapos behind elbow. Gago, mukha kang pampanggain yung scarecrow. Wait pa pala, nakalimutan ko sabihin. Yung ano, yung Jabberwockies, no? Sobrang tumatak talaga yung ano, no? Sobrang tumatak talaga yung linya ni Jabo, no? Yung laban niya kay Nego G. Tayo na, sobrang tumatak yun, no? Yun na yung naging branding ni Jabo, eh. Kaya shoutout kay Jabo, tangina, creative nun. Masasabi kong sobrang naging ano yun, sobrang naging successful na ano yun, na linya. Kasi yun na yung naging branding ni Jabo. Tangina, gusto mo makalaban yung metal, ito cyborg, eh. Mga ganun, may mga ganung linya na, 'di ba? 'Di ba? Sobrang successful no kasi kung i-check mo sa mga naging pedestal champ, ano yung mga naging branding nila, 'di ba? Kay Class G, ano naging branding ni Class G? Kung meron man, hindi ata naging ganun kaingay. Si 3D ano? Yung ano? Hindi siya branding, eh. Tumatak lang na linya, eh. Yung lahat yan inipon ko. Yun lang yung tumatak kay 3D, no? Kay Mirage, sa tingin ko yung ano, yung body bag na kaagad, linya rin yun, hindi siya totally branding. Kay Jabo, tangin na branding niya talaga na cyborg. 'Di ba? Kumbaga si Apex Haring Araw, si Looney Hari ng Tugma, si Damsa Flow King, tas Cyborg Jabo. Parang ganun, eh. 'Di ba? So, sobrang tumatak 'yon, no? Tapos going back sa ginawa ni Jem Esta about dun sa Jabberwockies, ang ikli. 'Di ba ang ikli nun? Parang ilang lines lang 'yun, ilang linya lang 'yun, eh. So, sa tingin ko maganda sana 'yun, effective sana 'yun kung pinahaba niya pa. 'Di ba? Makakuha si Jem Esta ng mahabang momentum, malakas na momentum kung pinahaba niya 'yun. Kaya ayun, siningit ko lang. Kaya yun, shoutout kay Jabo sa branding na nagawa niya. Solid yun, tol. Sinubukan ko panoorin mga past battles mo, baka sakaling may makuwang angle. Kaso putang ina, ang boring. Nilipat ko yung channel. Naghanap ako ng entertaining, nakita ko yung guesting mo sa TV. Sa One for All for One. In-interview ka doon ni Jose Paulo at Wally. Naglabas siya ng saloobin kasi lagi daw siya napagkakamalang bakla o biki. Okay. Di naman daw kasi nakakapag-crush naman Gets. daw siya ng babae. Matagal ka. Ewan ko, pero another angle na naman na baka
hindi alam ng karamihan. Ako kasi alam ko yun, nagets ko yun. Kasi yun yung time na ano eh. Matagal na yun, matagal na tong ano na to, matagal na tong angulo na to, I mean reference na to yung sinasabi ni Asset. Naparod ko to sa TV, mismo sa Itbulaga talaga, naparod ko yan. Kaya, tapos ano pa, netong mga nakaraan, parang na ano siya, na nabibring up siya sa feed, sa Facebook, di ba? Kaya mas, kaya siguro na nagamit ni Asset na reference for Gem Esta. Ka ng bading bago pa ma-discover ni Creeply. Kasi bata pa lang, pangarap ng maging prinsesa sa Disney nitong endangered species. Kaya nung laban niya kay AK, gustong magparatrat, iba rin ang taste. Ganyan ba talaga hilig mo, ha? Pionang naka-brace? Pag nagsi-CR to sa SB House, palaging ang tagal ng delay. Naghihintay yung mga tao ng 30 minutes, tapos maririnig lang yung tunog ng nag-uuntugan mong wetbox at bidet. Pin na pin panigago habang mata niya ay tirek. Nakatutok sa butas tapos daliri niya ay sipsip. Yok. Kadiri kang bading ka, matagal nang alam yan ni Derek. Gusto mo daw magpatato sa kanya ng bulaklak sa ilalim ng dibdib? Okay, tawa ko Di dun lang yun, kaya minsan tingin na nito malagkit. Gusto niya rin kasi ipakita yung paru-paro niya sa taas ng puwet. Uy, wag mo na itago. Ilabas na sa tela ni Mother. Naka-brace. Tattoo sa dibdib at taas ng puwet. Gem Esta, the fuck girl. Tangina girl na girl, itong kalaban kong bonus. Pinuruhang matindi sa kasarian mo nakafocus. Tuluyan Nako. nang na-expose na di ka straight tall obvious. Ikaw yung bangka ng anong dumaan sa straight up Hormuz. Time! Pag-take ka na ng pills mong hormones, magpalaki ka ng suso, jeremystacio.homo.com, 5 fagot time. Timbala para... Okay. Don't get me wrong guys, don't get me wrong. Round ito marami akong gustong i-clarify sa inyo bago tayo mag-proceed sa huling round. Round 2 ni Asset. Sa tingin ko so far ito yung best round ni Asset. From compared to his round 1. Ito yung feeling ko masasabi kong mas malakas. Okay? Round 2 was way better than his round 1. Okay tayo doon. Pangalawa, yung sulat ni Asset dito sa round 2 way better din. Mas effective. Mas kumokonekta siya sa tao. Yung yung mga transitions niya dun sa interview nila Jose Manalo, ng Jowa Pau, Itbulaga, hanggang sa bakla si Gem Esta. Maganda, smooth yung daloy, smooth yung mga supporting lines. Okay, so sa sulat maganda. Pero ito na. Umikot yung round 2 niya sa isang angulo lang. About nga sa pagiging bakla daw ni Gem Esta. 'Di ba? Pero makikita mo rin na even isang angulo lang yung ginamit ni Asset, masasabi mo rin na sobrang naging effective nun. Kaya nga sabi ko sa inyo, round 2 of Asset was way better than his round 1. Kasi even one angle lang yung ginamit niya, nasakop niya eh. Kumaga pumantay siya dun sa performance ni Esta. So, ayun. Pangalawang pero. Diba? Yung unang pero, umikot sa isang angulo, yung round 2 ni Asset. Yung pangalawang pero, I think, alam nyo na. Delivery. Diba? Andun na tayo sa mas maganda yung sulat niya compare sa round 1. Natanggap na natin na kahit isang angulo lang yung ginamit niya sa buong round 2, effective. Diba? Tanggap na natin yon, okay na yon, na naging creative siya at some point, yung mga transitions okay, smooth, yung daloy, andun na tayo eh. Pero may isang pero eh, may isa pang pero. Diba? Yung delivery. Diba? Hindi mo talaga hindi mo kailangan mas madiin na delivery pa eh. Sa tingin ko, hindi enough yung ganong delivery
ni Asset para sa mga lines na nasulat niya eh. Feeling ko mas aggressive pa dapat eh. Feeling ko mas ramdam mo pa kahit ganun yung angulo niya. Sa tingin ko mas magiging effective pa yun kung mas maayos na delivery eh. Kung mas maayos na pagkaka-deliver, yung boses hindi monotone. Kasi feeling ko monotone si Asset. Si Asset. Kumbaga kung paano niya ini-spit yung first, second, third, pagdating sa fourth line, sa pinaka punchline, same kung paano niya dinideliver yun. So doon nagkakaroon ng problema para sa akin. So yun yung mga kailangan niyang ma-improve at ma-practice, no, na pag set up, ganito yung delivery, pag punchline, ganito yung dating, ganito yung impact, 'di ba? So ganun. So marami pa tayong marami pang may improve si Asset sa battle rap, 'di ba? Kay Jem Esta sa tingin ko 1 and 2 the same eh. 1 and 2 the same. So sige. Gusto kong bigyan ng props yung round 2 ni Asset. Itatabla ko yung round 2, guys. Round 2 binigay natin kay Jem Esta sa score na 8-7. Okay? Kasi feeling ko sa tapatan ng round 1, makikita mo yung sa body language ni Asset na kinakabahan siya. Sa round 1 naman ni Esta, brusko na agad eh, 'di ba? Round 2 ni Esta the same. Yung appearance niya, yung performance niya, yung presence niya the same dun sa round 1 niya. Kay Asset naman nawala. Hindi mo na nawala yung kaba sa body language niya. Kumbaga nagkaroon na ng init eh. Kumbaga nag-init na yung makina eh. Na perform na perform na ng maayos ni Asset yung round niya. Pero sa delivery doon nagkakaroon ng konting butas eh. So ayun, just want to to clarify lang yung round 2. Pero just want to give mad props kay Asset sa round 2. Way better. So round 2 tie sa 8 points. Okay? So feeling ko enough yung marami man tayong pero diba? Marami man tayong pero sa performance ni Asset, pero sa tingin ko naman enough naman 'yun para pumantay sa round 2 ni Asset. Ni Jem Esta. Okay, so round 2 tie sa 8 points. So that's 16 to 15. Round 1 Jem Esta, round 2 tie. Round 3 tayo. Jem Esta! Diba? Bimbi na bimbi. Ang Game. corny. Sigurado ka, bakla, sigurado ka, gantong itsura, bading. Gantong itsura, bading. Gusto mo tinatirahin kita dito ng madiin? Round 3 game. Balita ko, mainit daw yung batch neto. Kaya medyo delikado. Kasi mainit din to, panigurado. Pwes, dadagdagan ko pa yung init mo para magliyab ka palalo hanggang sa matupok at unti-unting maging abo. Bargain game. Tingin ang mga baguhan na to, kung umasakala mo kung sino, walang pinipili, binabastos maging sisinyo. Ang kapal ng mukha mo. Oo, tinira-tira yung amo, parang pokpok doon sa kanto. Tibay! Yung inang galawan yan, sablay. How ironic na ako itong may dugong aso na taglay, pero ikaw itong walang habas, mga gat ng kamay. Yeah! King ina, niwala ka pa nga napapatunayan, ang yabang-yabang mo na. Sila na daw yung bagong mukha ng liga. Yay! Talaga ba? Eh kung duraan kaya kita dito ng buong persa sa mukha. Nga pala, napanood ko yung isa mong battle. Grabe ang lala! Lalong-lalo na sa bandang gitna. King ina, lumabas yung komersyan nung tala. Pucha, napautang ako bigla. At alam mo ba, doon ko napatunayan na mas effective pa yung mga endorser ng tala kaysa sa mga sulat mo't katha. Isipin mo yon, ako yung umutang sa kanila pero ikaw yung ibabaon ko dito ng malala. Yeah, makinig ka, kaya makinig ka. Di naman tumatindi, ano ba yan? Hindi din, ditikit sa bantan, kadali niya, itatalit, malamang di mapigil, ipipilit, kalagan. Idadaan ko na lang sana sa flow, yung mga basura niyang dala. Kaso wag na lang pala. Kasi baka yung mga kanal dito sa Manila, mas lalong magbara. Eh di kasalanan ko pa. Recall muna tayo ng bahagya. Round 1, sinabi ko, wala pa akong ginagawa.
Round 2, pinutulan ko siya ng dila. At ngayong round 3, hihingi ako ng tawad sa may likha. Kaya Lord, paramdam mo naman na mahal mo ako. Patawad Gago. po! Oh, bago ko ito tapusin, may isang tao talaga akong gustong tapusin. Exhibit masyado ka na yatang mahangin. Huwag mo namang litan yung tingin mo sa akin. Baka nakakalimutan mo. Walang malaki na nakakapuwing, kaya galingan mo na lang din. At sa'yo, gago! Welcome sa battle rap, poking ina mo! Okay. 1, 2, 3 ni Jem Esta. Pare-parehas. At yung in-expect kong Jem Esta, feeling ko hindi ko nakita sa laban na to. Ang in-expect ko kasing Jem Esta, magpo-fall sa entertainment at comedy. Pero hindi naging ganun. So, nag-rely siya sa sa mga technical at punto, which is siguro pinasok niya dahil tournament, pero hindi yun yung hindi yun yung mismong estilo niya, 'di ba? So parang Husky. Alam natin si Husky more on comedy entertainment, pero pagdating ng isa buhay naging technical, 'di ba? Which is kaya naman niya, pero hindi yun yung totally hinahanap ng tao 'di ba? So ako personally parang ganun din na napanood ko si Jem Esta ng ng ganun yung performance. So feeling ko mas effective siya sa ganun. Tapos ngayon bumatel siya sa tournament technical, feeling ko hindi siya nagiging ganun ka effective, 'di ba? Yung mga punto at technical niya nagiging flat, 'di ba? So 1 2 3 feeling ko the same. So chance ni Asset na makuha to. So let's go. Para kay Asset! Tangina yung bibig mo! Ang baho na! Yun na yun. Baho eh. Ang pangit mong kalaban, kamukha mo si Ponger. Ang pangit mo rin kalaban, palagi kang nasa baba ng poster. Sino ba kasing tangang tatangkilik dito sa mukhang Gago. bingot? Di marunong tumugma, pilit na scheme, tas trying hard na train of thought. Laking insulto nga sa akin ito nasayo ko na palaban. Sa mga jokes mong corny na pagkakamalan kang may kapansanan. Akala mo ba magaling ka? Sa konsepto mong tanga-tangahan? Kaya ka lang naman nila tinatawanan, ikaw kasi yung marmol ng batch 1. Mas magaling pa nga tumugma sa'yo si Marmol Kahit mukha yung puppet. Ikaw sana nasa posisyon ni Denmark kung maayos ka lang na market. Kasi di ba ikaw ang nauna sa piniling mauna. Debut battle niya kay Jobbik. Di mauna ka na, Lord, please kunin mo na siya. At doon napatunayan ang nabasa sa librong maraming naunang tanga. Ay, may nauna pa pala. Sorry, idol. Nagpaunahan na sila. Di ka sa akin uubra. Siguradong ikaw lang dito ay matutorture. May cancer ka sa utak, kabobohan mo ay no cure. Kaya, No cure. kahit saan ka sumampa, bigger stage man o close room, hindi ka magiging precious, Jem. Kamukha mo lang si Gollum. Na-overdose lang si Sinyo sa Imodium. Kaya sa tournament ka napakasama. Idol, tip lang para sure champ. Sa Mr. Pangit sinasali mga gantong tarasa. Siningit ka lang sa lineup kahit alam na wala kang pag-asa. Kumbaga filler sa screen at irrelevant. Jong Hilario yung taong grasa. Wala nang chance sa tong bano, pinakita I'm the king. Pag ako pa nagbuhat ng bangko, buong setup na ng catering. Marahas at dinanas na tagpo nitong mahilig sa board ng bading. At kung ito ay Game of Thrones, ako yung Lord of the Ring. At last, tapos na yung 24 lines ko, gusto ko lang sana ipahabol. Mamaya sa pang 5 laban, sana naganda kayo ng Bible. At kung irebat man to, ng kalaban niyang hindi aabot, balo ka mag-freestyle call, alam kong di yan papasok. Pinapasabi ni Eugene aka 6 trip time. Miguel, maraming salamat sa'yo! Jem Esta, round 3. Makalat yung siguro strongest round ni Asset round 2. Tapos round 3 medyo dragging na, makalat na. So nagaantay ako ng isang
kahit isa lang or kahit dalawa lang na ano na linya na effective para kay para kay Gem Esta. Nagantay ako ng ganun, pero hanggang sa dulo wala akong narinig na isang punchline or dalawang punchline na masasabi kong makukuha or nakuha ni Asset yung battle. So sa tingin ko strongest round ni Asset talaga yung round 2. So yun, 1 and 3 bibigay ko kay Gem Esta. Round 2 tinabla ko. So final score, Gem Esta hindi, tabla pala yung round 1, no? Tabla yung round 1. Tabla ba yung round 1? Hindi, sorry. Round 2 pala yung tabla. Okay, so 1, bibigyan ko ng 3-8 si Gem Esta. So 8-8-8, that's 24 points for Gem Esta. Kay Asset naman meron siyang 7, 8, and 7, that's 22. So up by 2 points si Gem Esta. Round 1 and 3 bibigay ko sa kanya, then round 2 tabla. Bargain Blackman Sharas din 0. Ilan? Pero ayun, ang boto ng Hurado 5-0. 5-0. Magingay para kay Asset. Minute break. Shoutout nga pala sa ano. Uy! Asset. Okay, check natin 7-0 Check natin yung hatol kasi unahan ko na. Feeling ko ang hinanap din siguro ng mga judges yung Gem Esta na Gem Esta na hinahanap ko rin, yung more on comedy. Hindi Gem Esta na more on technical. So, ayun, sige, check natin. Ayos Team Armin, all in, no choice. Tsaka sa Balagtad. Shoutout kay Asset kasi kailangan ni Asset na kailangan niya ng mas malakas pa since quarters na yung next. So, ayun, shoutout sa'yo, tol. Skate Peran. Yan, binoto ko si Asset kasi parang pinapanood ko na Gem Esta dati, hindi siya yung nila. Tapos ngayon ko lang napanood ko si Asset na nakakagulat din naman yung mga jokes niya. Pareho naman sila nakakatawa. Mas refreshing lang siguro para sa akin si Asset. Okay. Yun, Calix nga pala, tawag doon, Gem Esta versus Asset. So, 1, dikit, parang ang hirap pang mag-decide. Pero 2-3 binigay ko na kay Asset. So, yun, mas may substance yun, yung content, mas complete. Okay. Pero props kay Gem Esta kasi yung first battle niya, simula nung una napanood ko. So, nakita ko may improvement naman. Yun, siguro dagdagan niya lang yung punchline sa yung tamang projection. Pero yun, okay pa rin naman. Pero yun nga, mas lamang sa content talaga si Asset. So, congrats, Calix. Kinoach. Sabi judge Yun, binoto ko si Asset. Piling ko yung round 1, 2, 3 pare-parehas lang nung naging takbo. Kay Gem Esta. Pare-parehas lang nung naging takbo. Mas lamang at mas may sense siguro yung mga pinagsasabi ni Asset. Mas may puto, mas may punchline kaysa sa mga ginagawa ni ginagawa ni Gem Esta. Pero props pa rin, solid entertainment pa rin, magandang battle pa rin yung pinakita nila at Asset. Gusto mo ikaw daw? Yo, Shandy Gian, shoutout kay Jabo. Binoto si Asset all 3 rounds. All 3 rounds. Ang nagustuhan ko dun sa mga linya ni Asset, nagwa 1-2-1-2 siya, kada 1-2-1-2 niya, mas tumatama agad-agad. Di katulad kay Gem Esta, parang ang tagal lang. Oo. Ang tagal ng buwelo lagi, tapos pagdating sa punchline, parang hindi rin ganun ka-impactful yung dating. Hindi katulad kay Asset na all 3 rounds ganun lang yung ginagawa niya. Mas, para sa akin, mas effective yun. Kaya all 3 rounds binoto si Asset. Okay. Ayun, binoto ko si Asset. Para sa akin, punchline count. Lamang si Asset. Tapos, Okay. Gem Esta, may mga punchline din naman siya. Kaso parang, minsan parang patalon-talon siya ng sinasabi niya. Parang walang masyadong naratibo. Hindi mo lang saan niya dadalhin. Pero, entertaining pa rin. Feeling ko, next battle, kailangan niya lang din talaga mas ayusin ng konti yung sulat. rounds. Pero yun,
naging factor nun para sa akin ay punchline count. Okay, so ayun no. Sabi nga ni ka Alex, napanood niya si Jem Esta from his debut hanggang ngayon. May improvement naman daw pero sa punchline nagkukulang. Which is I think I agree. Agree naman. So ayun no. Unang pagkakamali natin sa first round ng tournament, no? So patunay guys, patunay na ang tawag dito. Hindi ko alam yung mga resulta ng ng battle. So mga first time ko tong napapanood. Tapos alam ko may mga feed lumalabas na sa feed sa Facebook yung result. So yun is another proof yun na hindi ko talaga masyadong nakikita kung sino nanalo, or basta just want to review the battle and kung ano yung magiging takbo nun sa personal preference ko. So yun, ako para sa akin, siguro sa live, yes, asset yun. Pero siguro sa YouTube, sa review, I think Jem Esta yun sa 1 and 3. So ayun, yun lang naman. Hindi feeling ko nga hindi na, 'di ba, yung mga judges hindi na nga sila nag per round, no. Overall na lang. Ako kasi nag per round ako 'di ba? Yun lang. Anyway, asset tol, sabi ko nga sa iyo, sabi ko nga sa review, kailangan mas maging creative, mas maging meticuloso sa mga angulo at references para mas maging mabigat yung punto pag dumating yung suntok talaga. Yun lang, wala naman akong idadagdag pa. So ano na next? Hindi ko alam kung ano ina-next kong battle, pero marami pa. May anim pa tayong battle na re-reviewin dito. So I don't know kung sinong battle yung ina-next ko, pero abangan nyo na lang. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.